Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, pasalamatan natin ng Allah sapagkat ang araw na ito ay napakamabiyaya sapagkat nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang uri ng kaalaman na kung saan pinaparating sa atin ng ating mga kasama na mga kaka natin sa ilmo, mga kaka natin ng mga ustaz, at syempre sa tulong ng maraming mga kasama natin. No? Yan yung isa sa ugali ng mga Arabo, no? Na naalala ko nung nandun pa ako sa Saudi Arabia, yung mga Islamic Center, talagang majority kasi sa Islamic Center sa Saudi Arabia ay pagmamay-ari ng private. No, private po yung mga Islamic Center sa Kingdom of Saudi Arabia. Although meron silang hay'a na tinatawag, yun yung batas or pinapamalakad mismo ng gobyerno ng Saudi Arabia, pero may mga Islamic Center kumbaga na private ang pagmamay-ari. Parang kumbaga dito sa atin private school, no? So ang tumutulong doon yung mga mayayaman na mga tao na nandoon. So actually ito yung dapat nating ginagawa, no, na dapat nating pasalamatan sa Allah sapagkat ngayon unti-unti na tayong nagkakaroon ng ganong klaseng mga tinatawag na gabay ng Allah na itinaufik niya sa mga may mga katungkulan o di kaya sinasabi natin na binigyan niya ng biyaya, no? Napakahalaga. Importante talaga ito, no? Unang-una, gusto ko nga pala kayong batiin yung lahat ng nanonood sa atin ngayon ng Assalamualaikum. Please paki-share po yung ating mga live kung saan man kayo ngayon nanonood ng live. YouTube. YouTube, meron din kay Al-Hidayah YouTube ni Al-Hidayah. Okay, so yung ano natin na parang yung mga kasama natin, lahat ng nandyan, no? Lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa atin dyan sa radio, sa live natin. Kasi nasanay ko sa radio, may radio program kasi ako every Friday. No? Yung live natin sa FB natin, sa Saturday class natin dito sa RNS, sa resident ng aking Bapa and Auntie, kasi pinsan ni Ina, first cousin kasi ni Ina, si Auntie Babay, at yung kanyang may bahay ay yung kanyang mahal na asawa na si Papa Nagib, Engineer Nagib Tungkay. Silang dalawa yung nagtutulungan para po maiparating natin itong programa natin na Saturday class, no? Ever since nung nagkasimula nitong programa natin. So, isa ito sa ugali ng mga Arabo na kailangan nating tularan. Pag nakita yung mga Muslim sa Middle East, nag-assalamualaikum sila, tapos pagkatapos na mag-assalamualaikum, nagbabatian, nagkakamustahan at kinakamusta lahat ng angkan. Kahit wala doon, kamusta ang pamilya mo, kamusta ang nanay mo, kamusta tatay mo, okay rin sila. Kasi kumbaga sa kinakamusta nila yung buhay mo kahit na hindi nandoon. Kasi minsan may mga tao na napaka-happy sa harapan mo kasi nakita ka niya, pero behind that, nandoon sa bahay, baka malungkot. So, nag-o-offer sila ng mga tulong, kumbaga sa nag-o-offer sila ng makapwede kitang tulungan. Kaya yung mga estudyante na mga pumupunta, even in other countries, no, ng mga Arab countries, mga kapatid natin nag-aaral sa Jordan, nag-aaral sa Libya. I think, kung meron man sa Libya ngayon, no, kasama sila, Egypt, no, yung mga iba pa na mga nag-aaral sa iba't ibang panig ng mundo, sa Sudan, no? Lahat ng yan tinutulungan ng mga kapatid nating mga Muslim na kahit na hindi nila kilala, no? Kasi nga gusto nilang tulungan yung tao na kung saan napapakinabangan nila. Yung tamok na yan, yung pera na yan, yung biyaya na yan na ibinibigay ng Allah, ang gusto nila ay napapakinabangan yan ng maraming tao doon sa napapakinabangan. Halimbawa,
itong knowledge na ibinabahagi natin. Pag ibinahagi natin to, na maraming nakakaalam, maraming nakakakuha. So lahat ng nakakakuha ay meron kang reward na ganun din. No? So yun yung kagandahan ng mga ganitong klase ng mga kaalaman na tinutulungan natin sapagkat nagkakakuha tayo ng kaalaman. And meron na rin gumagaya, no? Meron na rin mga nakikita tayo, meron mang mga gumagaya, alhamdulillah, at meron din namang dati na gumagawa na katulad nito. No? Pero yung mga babae pa before, hindi ko lang napuntahan yan kung saan. Pero meron yan hanggang ngayon, ano? House da'wah. House da'wah. So pwedeng gawin ninyo yung katulad ng sinasabi ni, meron sila ngayon every Saturday, no? Dito sa Cotabato, meron din akong alam na mga, like doon kay Antiraga, meron din si Antiraga. Mga babae din. Hindi ko pa alam kung anong mga mama na Antiraga. Babae lang, no? Dito sa atin naman, usually ang majority dito ay mga lalaki. So, meron din tayo mga girls na sumasali, no, sa mga oras na ito. At yun yung sinasabi natin na alhamdulillah merong mga tao na kung meron kang extra income, damihan mo na yung mga reward mo na aanihin mo dun sa kabilang buhay. Hindi yung income mo lang na inaani mo dito sa mundo. So yun yung kahalagahan ng ganitong klaseng pagsuporta. At tingnan ninyo meron tayong 4 na sektor ng lipunan. Yung 4 na sektor ng lipunan, yung 4 na sektor ng lipunan natin ay napakahalaga nito na magtulungan. Bigyan ko kayo ng medyo putol-putol yung natin, no? Ay, sorry. Ito pala. Tangatangin ko. Okay. So, explain natin ng konti, no? Parang siguro nawawala ng lakas pagka... Tsaka parang, baka sabi niya pagkatalo ko, parang nahihilo na ako. Okay. So, tingnan niyo yung 4 na sektor ng lipunan na kailangang maging united. Kailangan ito ng unity, yung 4 na sektor ng lipunan. Okay? Number 1, itong 4 na sektor ng lipunan na ito ay yung mga civilian. Yung mga normal lang na mga tao. Kailangan united ito. Okay? Yung civilian na maraming tao, ito sila yung pinakamarami, no? Ito silang pinakamarami. Kailangan sumali rin sila sa sektor ng lipunan na hindi pwedeng sabihin na normal lang naman ako, civilian lang naman ako, tulong, Para ma-improve po natin yung halimbawa, ito sa farm natin, para ma-improve natin to, kailangan dito na civilian. Kailangan dito ng mass people. Kailangan ng maraming tao. Okay? Pangalawa is yung mga professionals. Professionals, pag sinabi natin professionals, naalala ko yung ating putihing mufti Abu Huraira, rahimahullah, sabi niya, professional tingin na matawag din dyan yung mga ulama natin, yung mga ustads natin. Mga professional, sabi niya, nakadepende sa kaalaman kung ano yung pinag-igihan niya, yun yung tinatawag nating professional. Halimbawa, professional ka sa kapagpanday, professional ka dun sa gawain mo. Professional ka sa pagtuturo ng Islam, professional ka doon sa tinatawag na yun. Professional yung mga engineers natin, mga teachers natin, doctors natin, lahat ng yan ay mga professionals kasama doon sa lipunan na kailangan maging united silang 4. No? Pangalawa yung mga professionals. Pangatlo is yung mga leaders natin, yung mga namumuno, barangay captain, mayor, councilors, kagawad, governors, board members, mga member na mga elders, yung mga grupo sa mga sa mga kamalami, sa kanong mga tuwa, kailangan ito sila ng lipunan natin para mayroon tayong unity at ma-develop natin yung isang lugar. So pangatlo. Pang-apat, ito yung last, no? Ulitin natin, mass people, yung maraming tao, professionals, yung pangalawa. Pangatlo, yung mga leaders natin. Pang-apat dito is yung mga businessman. Yung mga businessman natin. Yung mga mayayamang tao, kasi mga businessman man yan, usually, pag sinabi nating mayaman, ang pinagkakakitaan niyan business. Kung meron mang professionals na yumaman,
wallahu alam kung anong reason. Pero baka meron siyang ibang business, no? Kasi fix po yung sweldo ng mga empleyado. Kaya madalas makikita tayo, bakit si ganito, professional naman siya, ang ganda ng trabaho niya, pero hindi siya todong yumayaman. Kasi nga fix po yung kanilang pera. Fix po. Halimbawa, 30,000. Next month, 30,000 pa rin. Minsan, mas yumayaman pa yung mga vloggers na katulad ni Al-Hidayah. Katulad ni Abid TV. Tsaka ni Al-Hekma. Ni Ustaz Haidar. Si Abdul Muhaymin Akobo. Mas nauna pa yung yumaman. At syempre si Jan Arif TV. Sino pa yung isa na kasama natin na nandito? Si Akmurshid. Senior ko yun. Pakisupport nyo naman yung mga si Al-Hekma, si Akmurshid, si Al-Hidayah. Kaya niya ng i-boost yung sarili niya, pati si Abid TV. But anyway, supportahan po natin yan. Syempre yung page ko rin, si Jan Arif TV. Bro, may page ka ba? Okay, personal na account ni brother. No? Gusto ko kita, no? Kasi gusto natin dito, tawag nito, i-promote, itong mga vloggers na mga Islamic lectures yung ipinopromote nila. Kasi kanina, meron ako, ayoko nang banggitin dito sana, no? Meron akong nabasa sa kinomentan kong isang vlogger, maganda sana, pero merong mga un-Islamic na tinuturo niya, na nag-comment ako doon, and then parang nagalit sa akin yung mga, yung mga followers niya. May nag-comment na isang follower, doon sa comment ko, and then pati siya nag-comment din na sabi niya, ayayo na kasi sanay na ako, ini-ignore ko na lang, immune na ako sa katulad nila, sinisira nila ako. So, hindi po kami naninira sa mga vloggers. Kasi sabi niya, bakit hindi mo tutukan si Malong pati si Cristala? Naku, kung alam niyo po, si Malong at saka si Cristala, pinersonal ko pong pinuntahan yan, kinausap ko pong personal yan. Pero hindi mo gagagata. So kung ang tingin ninyo kapag pinagsabihan namin kayo at tinamaan kayo, i-check nyo po yung inyong sarili. At kung meron kayong ipinaglalaban, i-check nyo rin po yung ipinaglalaban nyo. Halimbawa ako, may mga videos ako na hindi nakakorek. Tinawagan ako ng isang ustad. So kinomentan ako, sabi niya, parang hindi maganda yan. Tinanggal ko kagad. Ako meron akong vlog, ito hindi ko binubuhat yung sarili ko, pero gusto ko lang maging sample kasi wala akong mahanap na ibang sample. Kung naalala nyo yung kay Robin Padilla na pag ganun niya, ginawan ko po yun ng video. Pero may sumablay na isang reference, tinanggal ko lahat. In just 2 days, dapat kumikita ako doon ng malaki kasi in just 2 days, umabot ako ng 200 plus na views. Pero tinanggal ko. Kasi mali, mayroon akong reference doon na nagamit na mali. I mean, tama pero mali yung napagkunan kong website. So, tinanggal ko. So, kumbaga sa tanggapin natin yung katotohanan na tao tayo, nagkakamali tayo. Pag kinorek tayo na kasama natin, i-check natin kagad, sino bang may mali? Ako o siya? Kung sasabihin mo, hindi, mas tama ako, i-check mo yun. Yung kinukomentan sa'yo, baka may mali pa rin. Okay? So yun yung apat na yun na sektor ng lipunan na kailangan natin sa lipunan na tinatawag natin na isang kailangan natin sa lipunan na kasama natin para ma-develop ang lipunan natin. Bigyan natin ng halimbawa Dito sa barn, may sample na natin tong barn. Na kung isa sa mga leader natin ang hindi nakisama, nakiayon doon sa lipunan, hindi naki-unite. Ayaw ng united, kumbaga, ayaw niyang magkipagkasundo doon sa iba, nagkakaroon tayo ng gulo. Halimbawa, itong eleksyon na nakaraan, yung mga leaders natin, pwede naman silang tumakbo ng kapitan na hindi na magkakaroon ng bangayan, hindi na magkakaroon ng barilan. Halimbawa dito sa barangay ninyo, dito sa barangay na ito, sa RH6, isa sa nagtrending ito RH6, ang nanalo dito si Oyod. Yung barangay captain nila na bago na si Oyod. Anyway, bago naman lahat ng tumakbo. At ang nakalaban niya is si Lauban. No? Walang bangayan Biruin mo, nung time ng election, ito yung gusto nating i-emphasize dito. Nung time ng election, nagyakapan at nagkumustahan na, nagbatian yung dalawang magkatunggali.
kapakay mo man malagoy umanisa, okay na may ka, kung magasano, kung magkaroon pa sila ng hidwaan, ng bangayan, yun yung pangit. So anong nangyayari? Halimbawa sa ibang barangay, Tabiabo, may mga barangay tayo na nagkaroon ng bangayan yung mga leaders ay hindi maganda. Yung nagiging resulta. So, yun yung, ito, wala tayong inaatake bagkus gusto nating magbigay ng pahayag ng isang kapatid sa Islam. At buong barn na rin. Kasi pagka nagkaroon ng gulo yung mga leaders natin at hindi nagkaayon dito sa apat na sektor ng lipunan nito, hindi po magkakaroon ng mabilisang development at mapayapang pamamayanan yung mga tao. So, yun ang problema. Pag leader ang nagkaroon ng problema, matik na yan, nagkakaroon ng problema sa baba. Yung mga civilian, halimbawa, itong programa natin, kung itong mga kasama na natin na civilian, hindi na kaya-ayon dito, baka may rally na nandun sa labas, baka hindi na tayo makapag-programa. No? Merong ganyan. Halimbawa, yung mga magkakapit-bahay na magbabangayan sila, magiging problema yun at hindi yun magkakaroon ng development na mabilisan doon sa isang lugar. Hindi kaya pag mayroong development na gustong ilagay, ito, halimbawa, meron tayong mga experience na ganito sa barn, na which is may project na gustong ilagay sa isang lugar, ang sinabi ng mga tao, ginawa ng mga tao, hindi nila masyadong tinanggap yung mga development na yun kasi imbis na maglalagay ng project, yung barn natin, in fairness naman, ang daming project nitong barn na to, pero marami sa atin ang tumutuligsa. No? Kumbaga sa magpasalamat tayo na meron sila. So tinuligsa ng mga tao yung project, so hindi na iparating doon. So yun yung sample doon. Ganon din sa mga professionals. Halimbawa yung mga professionals natin, hindi magkaayon dito. May inamba mga kabamanunuanan, itong mga knowledge na ipinabahagi ninyo, hindi tama, hindi ganito. Magkakaroon ng problema sa isang community. Pero itong apat na ito, merong isang ingredients na napakahalaga. Ano yun? Halimbawa sa kamay, itong kamay na ito, kung pupulutin ko itong cellphone ko, mahihirapan ako kung ito lang apat na daliri ko yung gamitin ko. Pero kung kasama itong isa, mapupulot mo ng mabuti, maganda yung cellphone. Halimbawa itong baso, nagbigay ng tubig pala, no, Jazakumullah khair. Hindi ko kayang buhatin ng apat na daliri lang ito. Pero kung isasama mo itong panglima, mas mapapabilis at mas mapapaganda. Okay na itong membro ng lipunan. Pero ano itong panglima? Yabaso aga matanong. Ito yun. Ibig sabihin, itong gusto ko lang din idagdag. Itong barn, kaya maganda yung kanilang gustong hangarin pagmamalakad. Kasi meron siyang tinatawag na Islam. Okay? But anyway, alhamdulillah, nandito na yung guest speaker natin. Inunahan ko muna inopenan natin lang ang ating guest speaker sa makakasama natin sa oras na ito. Si Ustaz Sagir Salindab, pangalagaan ng Allah, sapagkat isa siya sa makakasama natin sa araw na ito, inshallah ta'ala. So, inunahan ko wilakin niya sa opening. Inunahan ko lang po sa opening yung ating lecture kasi para nang sa gayon ay magkaroon na tayo ng hapyaw na usapin sa mga oras na ito. No? So, once again, ako po ang inyong tagapagbungad ngayon, tawag nito, starter, tawag doon. Jan Arif, no? Jan Arif Kayak Maskud sa mga oras na ito. But nasa tabi ko na ang ating kakanda si Ustaz Marhan Burhan. Sige. Okay. So maraming salamat nga pala sa mga viewers natin habang naghihintay at nagre-relax yung ating mga susunod na mga speakers. Ay gusto kong pasalamatan yung mga ustads natin na yung mga viewers namin na nasa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang po sa Pilipinas, no? Kundi sa buong mundo na nandyan ngayon, nandyan dyan sa kanilang mga bahay. Kung meron kayong mga kasama, yung mga shares natin, please pakishare po ninyo. Simon, MGM,
Manuel Siming, Assalamualaikum Ustads. Paki-comment ninyo yung inyong mga lugar ha, para mabasa rin natin. Si Lilang Kandaw, Assalamualaikum. Okay. Yan, si Benz Izagara, mabilisan lang natin nun. Si Rahma Kanakan, Hasanadin, Haji Salim,